Nangungulila daw yung lahat, yung pamilya niya, pati yung mga DDS. Kumusta naman? Mga kababayan, yung mga pangungulila, permanent ng pangungulila, yung mga namatayan, 30,000 na mga victims ng AJK. Wala ba yung pangungulila? So, ang nakikita ninyo, ang nadadarama ninyo, yung pangungulila ng pamilya ni Digong at pangungulila ng mga DDS. Kasi si Digong nandun sa The Hague. Si Digong po, mapalad siya kasi may due process sa kanya, buhay na buhay siya. At may possibility pa, although slim yung possibility na makabalik siya rito kung ma-acquit siya. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Pangalis mga kababayan ng stress muna. Joke time muna tayo kasi ang daming na-stress na sa politika. Relax lang po. Ito yung padala ni Lokbani Kamuka. Kwentong katatawanan, mayaman dati. Mayaman dati yung titulo ng kanyang joke. Yung magkumpare po, na matagal nang nagkaiwalay si Juan at saka si Pedro. Biglang nagkatagpo sila sa isang karinderya. So sabi ni Pedro, Juan, kumusta ka na niya? Di ba mayaman ka dati? Bakit dito ka kumakain sa maliit na karinderya? Saka naalala ko, marami kang sasakyan at magarang bahay. Pero naghihirap ka na ngayon? Tanong mga kababayan ni Pedro kay Juan. Sabi ni Juan, oo pare. Sabi ni Pedro, saka pare, may tanong ako. Bakit nung mayaman ka dati, nakakamay ka kung kumain? Sabi ni Juan, pare, mahirap kamayin ngayon yung lugaw. Oo nga naman. Mahirap na lugaw na lang yung kinakain niya. Mahirap naman pong kamayin ng lugaw. Yun ang buhay, mga kababayan, parang gulong. Parang si Digong, minsan talaga nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Gulong ng palad. Anyway, matik na po, 200 pesos. Ipadala mo na lang yung GCash mo. O, kasama ka na, kasali ka na sa monthly raffle. 5,000 yung 5,000 yung cash prize. Sa hindi mabubunot po, kasali pa rin sa grand draw. 10,000 pesos yung prize. Dito na tayo mga kababayan sa ating seryosong topic. Yung mga DDS ngayon po, masyado nang sensitive dahil sa nangyari po kay Digong. Tingnan mo itong post ng isang DDS. Andine or Undyne siguro. Galit siya sa balita ng pakagawa ng balita ng News 5. Sabi niya, News 5, pakiayos man pagbalita. Nariparo, pagkabayas nyo, parang Bicolano yata, nariparo, nahalata ang ibig sabihin. Respeto. So humingi siya ng respeto. Kasi sabi sa balita mga kababayan ng News 5, ayon kay Vice President Sara Duterte, ang foreign lawyer na si Nicolas Kaufman, ang tatayong lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, ICC, sa The Hague, Netherlands. Dating prosecutor sa ICC si Kaufman, bago naging International Defense Attorney, nahaharap ang matandang Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Sa kanyang war on drugs, itinakda ng ICC ang confirmation at charges ng dating Pangulo sa September 23. Umaasa ang mas batang Duterte na papayagan siya ng International Tribunal na maging legal counsel din ng kanyang ama. So, ayaw nila na matawag na matandang Duterte, translation ng older Duterte. Kasi, kawalang respeto. Respeto daw dapat, bias kasi tinawag na matandang Duterte. Ano naman po yung translation sa older? Ako naging news writer sa napakahabang panahon sa mainstream media. Tinatranslate lang kung ano yung ibig sabihin ng older, matanda. Ano ba ang ibang
translation ng older Duterte. To refer to Digong. Tapos si Digong 80 anyos na. Mag-80 anyos. Anong tawag po ninyo sa 80 anyos? Bata? O baka gusto ninyong tawagin fetos na lang? Fetos na Duterte. Para masaya kayo, tinatawag siya sa tamang tawag, matandang Duterte. Ang ibig sabihin sa Ingles, older Duterte. In contrast, yung batang Duterte, si Vice President, kasi mas bata pa, anak nga si Vice President Sara Duterte, kaysa sa kanyang ama. Kaya yung tawag sa ama, matandang Duterte, ang tawag sa anak, batang Duterte. So tawagin natin, fetos na lang si Digong, para masaya kayo. Masyado na kayong sensitive ngayon. Kung ano-ano na yung mga sinasabi ninyo just to defend Digong, maswerte nga si Digong kasi nabigyan ng due process. Tapos ang tawag ninyo sa matandang Duterte, disrespect na agad. Masyado kayong naging balat sibuyas. Pero yung iniidolo ninyo, kung makapagsalita, wagas. Kung magbanta, wagas. Ngayon, si Senator Bongo, mga kababayan, umiiyak-iyak. Mangiyak-iyak, mga kababayan, nagsalita doon sa Liwasang Bonifacio, yung parali nila. Panoorin natin, mga kababayan, tapos basagin natin yung kanyang mga propaganda. Yan mismo yung post niya. Bongo was live 12 hours ago. Emosyonal na nagsalita si Senador Bongo sa harap ng mga supporters ni Tatay Digong. Hindi niya napigilan ang kanyang pagluha abang nagkikwento ng mga karanasan ni Tatay Digong. May yaya nga kayo, Senator Bongo. May paiyak-iyak pa kayo. Kumusta naman yung nangyari doon sa mga biktima ng EJK? Si Digong, buhay na buhay, inaasikaso ng mga doktor, nasa mabuting kalagayan, ligtas, fully secured, binibigyan ng due process. What about yung mga biktima po na mga bata, more than 100 mga bata, hindi nabigyan ng due process? Pinuntahan man lang ninyo noong mamatay sila at iniyakan man lang po ninyo. Di ba hindi po? Yan yung mga bata. Walang kamuang-muang, 3 years old. Si Caitlin Maika Olpina, alangan man drug addict ito, drug pusher ito. Ayan 5 years old, Francisco Manosca, Pasay City, ito taga Rizal. Sanyiko Botocan, 7 years old, Cebu. Danica May Garcia, 5 years old, Pangasinan. Altea Fem Barbon, 4 years old, Negros Occidental. So ilan lang sila sa naging biktima sa war on drugs ni Digong. War on drugs po ninyo. Iniyakan man lang po ninyo. Walang due process hanggang ngayon. Naghahanap pa rin sila ng hustisya at natuwa sila yung kanilang pamilya. Dahil finally, nahuli si Digong at iniharap sa hustisya. Tapos kayo, may gana pa kayong mangyak-iyak. Yan si Bongo. Pagkatapos, nananalangin. Hindi kayo pakikinggan ng Diyos. Lalo na si Digong kasi pinagmumura niyan yung Diyos. Pakinggan natin, mga kababayan, yung drama ni Bongo. Na ang intensyon, alam na natin yung intensyon. Appealing to the emotion ng ating mga mamamayan sa kanilang mga supporters lalo na. Para mag-alsa laban sa gobyerno. Yan ang kanilang intensyon. Ginagatungan nila po ang gulo. Wala man pong kinalaman sa kaso na kinakaharap ni Digong sa ICC, yung ating Pangulo. Siya mismo yung nagsabi po. Si Digong mismo, mamay, i-play ko po. Ito muna na drama, mga kababayan ni Bongo. Magandang po sa inyo lahat. Alam ko, sa Liwasang Bonifacio yan, mga kababayan. Lahat sa nangyari, no? Magto-2,000 din daw yan, mga kababayan. Sabi ng PNP. Kwento ko lang po sa inyo ang huling balita ko kay Tatay Digong. Matagal kaming pagkasama. Alam niyo, higit pa sa tatay ang turing ko sa kanya. 1998, una po akong nanimbihan sa kanya. Hanggang 2022,
Kahit senador na po ako, sinasamahan ko siya hanggang sa huling araw ng kanyang termino. Sumama po ako hanggang makauwi siya sa bahay niya noong June 30 of 2022. Alam ko yung hirap na niya. Halos hindi na nga makasuot ng medyas. Sinong magmimedya sa kanya doon? Ano, maliit na bata, suotan ng medyas. Maliit na bata, suotan ng medyas. Alam nyo, nakausap ko kaninang madaling araw si Atty. Mijaldea pagkatapos ng hearing nila at saka si Ma'am Anilet. Kaya siya ganon siya magsalita. Dalawang dahilan, maaaring nag-a-adjust sa oras, at ang pinakamasakit sa lahat, yung sinabi sa akin ni Atty. Mijaldea na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Tawag niyan mga kababayan, balo-bagi. Bakit po? Mismong si Sara po ang nagsabi, Rody in good spirit, sabi po ni Sara. The visit lasted only an hour during which they discussed his legal team, family matters, and national issues. Si Sara mismo ang nagsabing in good spirit si Digong, yung tatay niya. Ito yung balita ng Tribune. Vice President Sara Duterte confirmed on Saturday she had met with her father, former President Rodrigo Duterte, at the ICC Detention Center in Scheveningen in The Hague, the Netherlands. President Duterte is in the hospital wing of the detention center. He is in good spirits as well, taken care of, and well taken care of. Tapos sasabihin po ni Bongo, hindi makasuot ng medyas. Malit na bata, hindi makasuot ng medyas. Galing pa nga sa Hong Kong. Pinagmumura pa niya doon sa Hong Kong before siya na nahuli sa NAIA. At dinala sa Villamor Air Base, nilipad sa The Hague, Netherlands. Napakalakas pa ni Digong. Bigla lang nang hina, nang makulong, mga kababayan. Nang hina at umamo. Parang ito, nung wala pa sa ICC ito, nung nasa ICC na, umamo. Nakita ko lang po, sa timeline ko, biglang dumaan. Exact description mga kababayan ni Digong. Nung wala pa sa ICC. Nung nasa ICC na, ito na siya. Huwag kami Bongo. Kaya yung sinasabi mo na nakausap mo si Mijaldea at ang sabi, nag-aalala sa gamot. Baka hindi makapag-inom ng kailangan niyang gamot, binilang pa ni Bongo. 20 sheeting gamot daw ang dapat inumin. Pababayaan ba yon ng hospital? Nasa hospital wing siya, sabi ni Sara, ng ICC. Ang ibig sabihin, yung mismong detention facility ng ICC, nasa hospital wing, kumpleto ng pangangailangan para asikasuhin ang kalusugan ni Digong. So malinaw po na propaganda ang sinasabi po ni Bongo para gatungan yung emosyon ng mga mamamayang Pilipino, isiping pinapabayaan at hinahayaang mabulok doon si Digong nang walang nag-aasikaso ng mga nurses at doktor. Yung mga palusot na yun, hindi lumusot kay hindi umobra kay presiding Judge Julia Motok. Sabi ni Judge Motok, okay niya, chinikan niya ng aming mga doktor. He is in good health niya. Tapos dito sa meeting mga kababayan sa liwasang Bonifacio, lahat baliktad. Ang sinasabi ni Bongo, kinontra niya pati yung sinabi ni Sara Duterte. Yan ang sabi ni Sara. President Duterte is in the hospital wing of the detention center. He is in good spirits and well taken care of. Napakalinaw, Bongo, na nagsisinungaling ka. Nilalason mo yung isipan ng mga tao para mag-alsa, magalit sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po obra yung mga propaganda ninyo, pamimiki ninyo ng mga balita. Fake news kayo eh. Yan ituloy natin yung sinasabi niya rito. Alam niyo ba, na hindi nga niya alam kung ano yung gamot na iniinom niya, binibigay sa kanya ng nurse niya. May background pa po. Appealing to the emotions po.
Yan o. Anong gusto daw gawin kay Tatay Digong? Kung kaya nilang ipadala si Tatay Digong doon, gawan nyo ng paraan. Paano siya ibalik dito? Umiiyak siya. Pagkain ko yung mga medisina niya. Bibilangin niya, medisina daw. Lahat ng mga politiko na nakinabang kayo sa panahon na pinansin kayo ni Tatay Digong. Humihingi na ng saklolo sa mga politiko. Pinansin ni Tatay Digong. Yung iba dyan, pinupuntahan pa namin yung birthday. Makakatulog pa ba kayo? Ha? Tulungan nyo naman si Tatay Digong. Nanonumbat na mga kababayan si Bongo sa mga politiko. Tulungan daw si Tatay Digong. Kumusta naman po ito? Tinulungan po nila ito? Umiyak ba sila dito? Mga kababayan sa mga bata? More than 100 mga bata po. Sa close to 30,000 na mga biktima ng EJK na walang due process. Ngayon, si Digong may due process. Nasa hospital wing, nakadetain sa ICC. Umiiyak sila. Wala daw gamot. May 27 na gamot na iniinom si Digong, sabi ni Bongo. Hindi ba yun na ipapainom ng mga nurses na nandun sa mismong hospital? Ayaan mamatay doon si Digong? Walang ganun po. Napakalinaw yung mismong statement ni Sara. The President is in good spirits and well taken care of. So, bangga-bangga yung kanilang mga sinasabi. Saka, paano tutulungan? Halimbawa ng ating gobyerno. Kasi ang may kapangyarihan na tumulong mismo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kaya lang hinayaan na rule of law ang mangibabaw kasi may obligasyon tayo sa Interpol. Pero ang napakagandang paliwanag, mga kababayan, itong sinabi ni Jerry Baha at saka ni Anthony Taberna. Ang sabi niya, itong ICC niya at saka Interpol, pwede naman talaga ito na hindi pa intulutan ng ating Pangulo. Kailangan niya, paano niya gagawin yun ng ating Pangulo? Na araw-araw sinasabing bangag, diktador, ngiwi. Asa pa kayo? Sabi po ni Antony, paulit-ilutin natin ito para basagin yung mga propaganda nila. Hindi naman talagang pigilin ng yung arrest warrant na yan, si Manyan o Interpol. Kaya lang, meron ka ba naman ekang nasyon na pigilin yung arrest warrant, walang lubay ang mga Duterte katitira sa'yo. Isa pa yun. Ba't ka naman gagawa ng mabuti sa isang taong araw-araw ay tinatawag kang bangag, adik, diktador. Tapos pagpaplanuhan ka ba ipapatay? Paplanuhan ipapatay. Tapos ipagtatanggol mo ba yan? Parang tama, sabi ko, okay. Iba rin talaga. Masyado kayong abusado. Yan din naman yung binabanggit natin nung nakaraan na parang ka ng reconciliation, helping hand, iniaabot mo, pero kamay, tinataga yung kamay mo. Na sinasabing bangag ka. Ba't mo kami aabotin? Bangag ka. Adik ka. Adik ka. Ngiwi ka. Lahat. Paano nga naman mangyayari? Kumbaga, umaasa ka sa kapwa mo na mabuti ang gagawin sa'yo, pero ginagawan mo naman siya ng masama araw-araw. Yun ang sinasabi natin. Naintindihan mo na, Senator Bongo. Naintindihan na ninyo mga DDS kung bakit ganun ang sinapit ni Digong at walang politiko ngayon na sumasaklolo. Lalo yung ating gobyerno. Napakalinaw ng paliwanag ni Anthony Taberna at saka ni Jerry Baha. Tapos iyak-iyak kayo ngayon. Gagatungan ninyo yung gulo dyan sa liwasang Bonifacio. Kaya nakumbinsin ninyo dyan, yung dati lang, yung mga tauhan ni Kibuloy, walang bibili sa inyong mga narrative kasi lahat kasinungalingan. Yan si Bongo. Alam nyo, hindi naman natakas si Tatay Digong. Noong Sabado, maraming nagpapayo sa kanya. Kami, sinabihan namin, Tatay Digong, magpaliban mo muna. Magpaliban mo muna yung pagpapauwi mo rito. Alam ni Mama Anelet yun, alam ni Iyas yun, alam ng mga kasama niya. Dahil meron na pong threat
kalusugan niya, sa buhay niya. Di natin alam eh. Pero mas pinili niyang umuwi at harapin. Ibig sabihin nun, hindi tataka si Tatay Digong. Hindi tatakbo si Tatay Digong na hindi na nga niya kaya tumakbo. Nakasungkot. Kaya pa ba niya tumakbo? Mga politiko, nananawagan ako sa inyo. Pinansin namin kayo sa 6 na taon, hindi namin kayo pinabayaan. Nanumbat na po. Tungan niya naman. Nangungulila lahat. Alam niyo, hindi. Nangungulila daw yung lahat, yung pamilya niya, pati yung mga DDS. Kumusta naman? Mga kababayan, yung mga pangungulila, permanent ng pangungulila, yung mga namatayan, 30,000 na mga victims ng AJK. Wala ba yung pangungulila? So, ang nakikita ninyo, ang nadadarama ninyo, yung pangungulila ng pamilya ni Digong at pangungulila ng mga DDS. Kasi si Digong nandun sa The Hague. Si Digong po, mapalad siya kasi may due process sa kanya, buhay na buhay siya. At may possibility pa, although slim yung possibility na makabalik siya rito kung ma-acquit siya. Maybe after 8 years. Pero yung mga namatay po sa AJK, eternal na yon, permanente. Yung pangungulila ng mga pamilya nila, permanente na. So very unfair yung mga sinasabi po ninyo, Senator Bongo. At wag ninyong i-blame yung ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa nangyari kay Digong kasi walang kinalaman dito. Mismong si Digong ang nagsabi. Yan sinabi mismo, hindi ka naniniwala. January 6, 2024, Rodrigo Roa Duterte. Marcos has nothing to do with the ICC. Huwag na natin bigyan ng importansya yung ICC. It is the ICC interfering in our private affairs in the sense that it intrudes to the sovereignty of other nations. Siya mismo yung nagsabi, Duterte, walang kinalaman si PBBM sa ICC. Post mismo ng PDP Laban, January 8, 2024. Duterte, walang kinalaman si PBBM sa ICC. Ito yung report mismo ng GMA, saksi, si Arnold Clavio. Pakinggan natin mga kababayan. Yan Naniniwala Pangulong Rodrigo Duterte na walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa kasong kinakaharap niya sa International Criminal Court o ICC. Hindi rin daw papayag si Duterte lang arestuin siya. Napakialam ang ICC sa akin. At hindi mo talaga. Pahuli nila ako patay. Ito ang sagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga ugong na may arrest warrant na laban sa kanya ang International Criminal Court. Nakita ninyo? Mismong galing sa bibig ni Digong, walang kinalaman yung ating Pangulo. Pagkatapos ituturo ninyo mga DDS, lalo si Senator Bato, lahat sila biniblame yung ating Pangulo. Itanong nga ninyo kay Digong kung may kinalaman. Pinapakalinaw po, ang ICC case niya, final 2017, mga private complainants. Kaya po, baseless ang kanilang mga propaganda. Yung narrative nila based on lies. Gusto nila ituro, isisi sa ating Pangulo para magalit yung ating mga mamamayang Filipino. Mag-alsa, using false accusations, lies, fake news. Sila mga kababayan, hindi magkasundo sa mga statements nila. Si Bongo, iba yung kinikwento, iba man ang sinasabi ni Sara. Sabi ni Sara, inaasikasoan niya ng maayos. In good spirit ang aking tatay. Tapos sabi ni Bongo, tumawagan niya sa akin si Milian Lea. Ni yung pagmidyas niya, hindi niya magawa kasi matanda na. Sinong maniwala na si Digong po, hindi na makahawak ng midyas at maisuot niya? Pwede nga niyang sipain yung mga taga-ICC, kaya lang hindi na niya nagawa. Ina-isolate siya at naging maamong tupa si Digong nang humarap online sa ICC judges. You see? So paawa ito mga kababayan, drama ni Bongo. Meron na akong pass para sunduin kasama ko yung 3 doktor niya. Then schedule po siya magpa-check up sa Cardinal Santos. Then, bagamat since 2022, di na kami alam niyo, 1998 hanggang 2022, halos araw-araw kami magkasama.
360 days, out of 365 days, magkasama kami. Noong 2022, may trabaho na po ako bilang senador, hindi na ako nakakasama sa kanya. Pero hindi ko po pinapabayaan yung medical niya dahil yun po ang pinangako ko sa kanya hanggang sa pagtanda niya, hanggang sa kamatayan niya, hindi ko po siya iwanan. Lalong-lalo na po. Ganun naman pala, di mag-request ka, mag-petition ka doon sa, sa ICC. Anyway, kasama yung mga pangalan ninyo ni Bongo, si Bato, kasama sa mga, sabi, isusunod na nga po. Malamang sa malamang, di na magtatagal, may warrant of arrest na sila. Lalo na si Bato. Si Bato nga po, inamin ni Bato na natunugan daw niya kaya hindi siya sumama sa sa Hong Kong. Ang ibig sabihin, inayaan nila si Digong na lumarga pa Hong Kong. Pero si Bato, sabi niya walang iwanan, nagpaiwan kasi natunugan daw niya. Si Anilet din, yung asawa, kaya nadili po almost more than an hour. Yung pagsakay sa eroplano, kailangan baguhin yung manifesto. Kasi ang nakasulat sa manifesto, papuntang The Hague, Netherlands, si Anilet, ayaw sumama ni Anilet. Ang rinason, walang passport. Paano walang passport si Anilet na galing ang Hong Kong? Ibig sabihin ba, pumunta si Anilet ng Hong Kong, kasama yung asawa niya, si Digong, at si Kitty Duterte, wala silang passport. Lahat kasinungalingan, nabubuhay kayo sa kasinungalingan. Tapos sasabihin ni Bato, walang iwanan daw. Walang iwanan pala. Pagkatapos, nang matunugan mo na lalabas na yung warrant of arrest, hindi ka na sumama. Ito si Bato. Yan, report ng People's Tonight. Sabi diyan, Senator Bato sa Hong Kong trip, ICC warrant, natunugan ko kaya nagpaiwan ako. Ang kita ninyo, napakasinungaling, sabi walang iwanan, pagkatapos nagpaiwan kasi natunugan niya may warrant to pares. Ibig sabihin, nilaglag niya, mga kababayan, in his own admission, nilaglag niya ngayon si Digong. Walang iwanan, may iwanan pala. Nagpaiwan eh. Yan. Inamin ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nakakuha siya ng impormasyon tungkol sa inilabas na warrant ng International Criminal Court. Dahilan kung bakit hindi niya sinamahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang biyahe sa Hong Kong kamakailan. Hindi ako sumama sa Hong Kong dahil sa gabi na yon, alas 3 ng madaling araw, dapat ang biyahe papuntang Hong Kong. Pero mayroon nang nag-leak sa akin na information. Hindi pa rin tulog ang Diyos. Sabi ni De La Rosa sa kanyang talumpati na ginanap sa Pro Duterte Rally sa Liwasang Bonifacio, Manila, nitong Sabado, kahapon po. Ang sabi na source ng impormasyon, sabihan mo sila na may warrant na si Presidente at si Bato, huhulihin sila pagbalik nila dito galing sa Hong Kong, ayon kay De La Rosa. Base sa kanyang natanggap na impormasyon, tinawagan niya si dating Executive Secretary Salvador Medialdea upang sabihin na hindi na siya susunod sa Hong Kong, kung saan sumama rin ang ilang miyembro ng senatorial slate ng PDP Laban na ikinakampanya ni Digong. Sir, mayroon ng warrant, hindi na ako hahabol dyan. Asikasuin ko na lang yung petition for certiorari and prohibition, kwento ng re-election ni Senator tungkol sa kanilang pag-uusap ni Medialdea noon na nasa Hong Kong na. Kita ninyo mga kababayan, sila naglalaglagan, pagkatapos maniwala kayo kay Bato na susurrender daw siya. Willing siyang samahan mo na si Digong. Kasi si Digong nag-iisa doon para may mag-asikaso sa pangangailangan ni Digong doon. Pati dapat si Bato, sumama na siya doon. Ano pang iniintay ninyo? Di ba mahal na mahal ninyo si Digong? Pagkatapos magdadrama kayo rito para gatungan yung mga mamamayang Filipino na mag-alsa laban sa gobyerno ng ating Pangulong Bongbong. Mismong si Digong ang nagsabi, walang kinalaman sa ICC, si PBBM. Ano kayo ngayon? Yan sabi ni Bongo rito. Sige drama. Alam nyo, nakaraang 4 na buwan, monthly siya nagpapa-check up. Yung dinidrip po siya, you may check with the doctors. I-check niya sa hospital.
Kaya samahan ko siya doon, tinitrip siya. Samahan mo na? Mababa ang kanyang buhay. Scheduled sa March 12. Pero ngayon, pati gamot ipagkakait. Pati gamot daw ipagkakait. Paano ipagkakait na nasa hospital nga si Hospital Wing Sidigong, ang detention cell? Mismong si Sara ang nagsabi, President Duterte is in the hospital wing of the detention center. He is in good spirits as well. In good spirits and well taken care of. Habang yung mga biktima ng AJK ito, abo na sila, mga bata pa naman. Wala nang pag-asang makabalik pa sa mundo. Eternally separated sa kanilang pamilya. Whereas si Digong, pwedeng puntahan nila doon. Gusto nilang asikasuhin, personal na asikasuhin. Di asikasuhin nila, si Bongo pumunta doon, saka si Bato, sila yung aktong mga nurse. Tama po, yung ating mga sinasabi mga kababayan? Yeah, tama. Tama itong sinabi ni Congresswoman Janet Garin. Ang pinakamagandang gawin ngayon ni Senator Bato de la Rosa, tulungan niya ang depensa ng dating Pangulo dahil mas marami siya na siyempreng alam kaysa sa atin dahil siya ay nasa gobyerno at nasa PNP nung panahon na yon. If Congress in session, siyempre pwede siyang, I'm not really sure kung ito ay may a-apply if it is ICC warrant of arrest. Nag-voluntary surrender na dapat si Bato. Hindi yung umiwas. Lalabas at lalabas yung warrant of arrest. Huwag na niyang hintayin na lumabas pa. Kung talagang mahal niya si Digong, sila ni Bato, mag-voluntarily surrender na sa ICC para may mag-asikaso pa. Mag-asikaso na rin doon sa matanda. Na ayaw tawaging matanda, di sabi ko, tawagin nating Fetus Duterte. Kasi offensive sa kanila yung matandang Duterte. Kawalang respeto daw. Pero si Digong, kahit yung Diyos pinagmumura. Walang problema sa mga DDS na pagmumurahin ni Digong yung Panginoong Diyos. Hindi yung disrespect. Astig yun. Matapang kasi si Digong. Kaya hindi siya natatakot kahit sa Diyos. Paano ka maka-retreat na yun? Diyos mo pinako sa krus. Nakakawala ng bilib. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako. Utang ina. Sabihin ko, lightning, ubusin mo ito, sunugin mo lahat ng mga irehis. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. At huwag kayong matakot mamatay. Ako ang bahala sa inyo. Sa bagay, ilan lang dito ang magpunta sa langit. Karamihan dito, impyerno yan. Gusto sa impyerno. Doon ang gusto niyang destino. Pagkatapos, humihingi ng panalangin si Bongo. Anong klase mga tao kayo? Asa pa kayo na pakikinggan kayo ng Diyos yung panalangin ninyo? Na mismong yung taong pinapanalangin ninyo, dinisrespect, minak yung ating Panginoong Diyos. Yan ang kailingan po ni Senator Bongo doon sa Liwasang Bonifacio. In fact, ang tawag nila, prayer, rally daw. Yan Anong mananagam niyan pag may nangyari kay Tatay Digong? February, umpisa nung December, siya sa Cardinal, sinamahan ko siya. Kasama si Ma'am Hanalet. Enero, bumalik uli kami. Pebrero, bumalik uli kami. March 12 po siya schedule ulit. Para sa pagpapagamot niya. Pinagkait nila. Pati gamot. Ayaw ibigay sa kanya. Alam niyo, wala siyang tsinelas. Pati tsinelas. Pati chinilas daw. Anong pati chinilas na? Nakasapatos nga po yon. Pagkatapos naka-Amerikana ng iharap sa korte, sa ICC. Posturang-postura si Digong. Lahat mga kababayan, baluubagi. Gawa-gawang istorya. Yan si Digong, nakapostura po. Ang ganda, planchado, yung ganyang Amerikana. Tapos sabihin, walang chinilas.
Gagawin ba? Sinisiraan ninyo yung ICC na ibig sabihin, inhuman ang pagtrato. Lalo kayo diyan, ano? Lalo ninyong dinidiin si Digong. Magagalit yung mga judges. Si Mijaldea, inakusa na yung ICC, tapos Interpol na kinidnapan niya si Digong. So ginawang kidnapper yung ICC. Asa pa kayo na magkakaroon kayo ng favorable decision sa inyo, yung ICC. Mismo yung ICC, inakusa na kidnapper. May warrant of arrest niya, sabi niya. At in English niya nabasa. Sabi ni Judge Julia Motok, hindi man po pinatulan yung akusasyon ni Mijaldea. Cool na cool po si Motok. Sige, gawa kayo ng ng kwento. Sabi natin, si Napoleon Bonaparte, emperador ng Pransya, nagsabi, "Do not disturb your enemy when he is committing mistakes." So wag nating sawayin itong si Bongo, si Bato at lahat ng DDS sa kanilang mga ginagawang paninira. Lahat ito ay magbabackfire sa kanila. Ituloy natin ang drama ni Bongo. Pati chinelas niya wala. Nakapaa. Huli namin pag-uusap, nasa eroplano siya. Sabi ni Bingo, Atty. Mijaldea, nakapaa siya. Buti na lang, may nagsuot ng kanyang suot kahapon. Hindi niya kaya. Ito yung ebidensya na sinungaling itong si Bongo. Sa eroplano daw, si Digong nakapaa, nakadi-4 po. Ito yung napakagandang sapatos niya. Naka-rubber shoes siya. Wag kami, Bongo. Ang daling i-search. Konting click lang. In-search sa sa Facebook. Labas na ang mga ebidensya. Hindi nakapaa. Naka-rubber shoe si Digong. Napicturan po. Naka-D4. Talaga itong si Bongo. Napakasinungaling. Gusto magpaawa sa mga tao. Niluloko yung mga karap niya. Yung mga DDS. Niluloko niya. Paawa effect po, mga kababayan, si Bongo. Nakapaa siya. Buti na lang, may nagsuot ng kanyang suot kahapon. Hindi niya kaya. Ang lamig doon. Alam niyo, pangluloko po, arap-arapan na pangluloko ang ginagawa ni Senator Bongo sa mga kababayan natin, mga DDS po na, siyempre, maniniwala sa lahat ng sinasabi nila. Kasi, yun sila mahilig maniwala sa fake news, sa sarili nilang kasinungalingan. Kakaiba din ang abilidad nila, mga kababayan. Sariling kasinungalingan nila, pinaniniwalaan nila. Yung sinasabi ni Bongo po, contrast sa sinasabi ni Sara. Relax na relax po si Sara. Ayan pakinggan ninyo yung sinasabi niya. Patawa-tawa pa siya. Kasi masakit sa akin na nakikita na umiyak kayo. Yes. Alam mo yun? Masakit sa akin yun. Kasi, alam niyo yun, parang hindi naman kasi dapat ginagawa sa inyo yan. Alam mo yun? Hindi dapat siya ginagawa sa inyo yan. So tinanong ko siya, sabi ko, ano ba ang mensahe mo sa mga umiiyak? Kasi nasasaktan ako kapag nakikita ko na umiiyak sila. Tapos sabi niya, di umiyak ka din. Kita ninyo? bitaw, nga hindi mo ka mo hilak. Umiyak daw kayo. The usual na, alam niya na, yung sense of humor niya. So sabi niya, di umiyak ka din. Then sabi ko sa kanya, alam mo, wala akong masasolve na problema kung iiyak ako. So sabi ko, ano lang, ang kailangan ko lang ngayon ay ang mensahe mo sa kanila para hindi, mabigat sa loob, sa damdamin. Malinaw, mga kababayan, na propaganda ang sinasabi po ni Senator Bongo. Mangiyak-iyak siya. Tumatawa nga yung immediate family, si Sara.
Pagkatapos si Bongo, sige iyak, isamahan mo doon. Para ikaw yung magtimpla ng gatas, ng kape, magbigay ng gamot. Kayo ni ba to? Anong problema ninyo? Dumarga na kayo papuntang papuntang The Hague. Samahan ninyo doon sa mismong detention facility para ma-experience ninyo at maasikaso ninyo yung amo ninyo. Hindi maswerte yung amo ninyo kasi at least buhay pa siya. Yung 30,000 plus na mga victims ng AJK, wala na. Kaya sabi ni Congresswoman Garin, Mijaldea is spreading fake news on Duterte's condition. Yan ang ibinibigay kay Bongo, ginagamit sa propaganda. Tinatrato ng maayos si Digong sa ICC. Sabi dito sa balita ng Inquirer, in an online press briefing on Friday, the lawmaker said a lot of people have been agitated after Mijaldea claimed that Duterte was not being attended to medically by the ICC. Mijaldea had also reportedly added that the ex-leader had been missing. But Garin noted that her prior experience in working with the Dutch people showed that they are very meticulous and considerate when it comes to the health and welfare of people. This behavior in character extend to persons who are in the ICC custody. Sabi po ni Garin. Nagulat ako nung nakita ko yung balita kahapon when the former executive secretary said na hindi binibigyan ng gamot, pagkain, mahinang-mahina na at kailangang dalhin sa hospital ang dinideprive ng hospital services at nawawala allegedly ang dating Pangulo. Ako personally, because I've worked with the Dutch government on many occasions, alam ko that ICC is straightforward institution. So, kapag ganyan, very considerate sila, lalo na kapag usapang kalusugan. So, ang daming naniniwala. Pero ako, kasi, na nakakaintindi, syempre, nagtaka rin ako. So, according to Garin, there may be two reasons why Mijaldea resorted to misinformation. Either the former executive secretary is just emotional after the recent arrest of Duterte and his transfer from Manila to The Hague in the Netherlands where the ICC is based, or he is just trying to incite anger among the ex-president supporters. Inciting, mga kababayan, people na umalsa, yun ang ginagawa, appealing to the emotions. Itong ginagawa ni Bongo, pati ni Senator Bato. Yan may pakray-kray pa siya na nalalaman, mga kababayan. Salamat sa piloto niya, isang co-pilot doon. Binigay niya yung kalo niya kay Tatay Digong dahil alam nila malamig. Binaba siya sa stretcher, mag-isa siya. Hindi alam ni Atty. Mijaldea saan siya dinala. In-address na siya ng ICC, paulit-ulit nilang sinasabi. Kasi ang sinusundan nila, mga kababayan, na sistema, yung sistema ni Joseph Goebbels, yung uulit-ulitin mo yung kasinungalingan, then you will have that illusion of truth. Yan ang kasabihan po. Yung Nazi propagandist po, na si Joseph Goebbels, lies when repeatedly told, there is that illusion of truth. Yun ang ginagamit nila, mga kababayan. In-address na siya ng ICC. Sinabi ng ICC, nandito sa amin. At mismong si Sara Duterte nagsabi, inaasikasoan niya, in good spirit, well taken care of. Pero si Bongo, ang sinasabi niya, pinapabayaan, minamaltrato. Alam ninyo, itong paulit-ulit nilang kasinungalingan, sigurado, makakarating sa ICC. At imbes, mga kababayan, sila, makakuha ng favor, lalo, mga kababayan, na madidiin si Digong. Kasi iisipin po, lahat ng defense nila kasinungalingan. Ayun, kasinungalingan. Ang labas niyan, mga kababayan ni Digong, just like the boy crying wolf. Sa paulit-ulit na pagsinungaling, nung magsalita na siya ng katotohanan, hindi na pinaniwalaan yung boy crying wolf. Kasi inisip ng mga tao, nagsisinungaling naman niya yung bata, nagpapasaklolo, under attack siya ng wolf. Nakita niya? Boy crying wolf, mga kababayan, ang kakahinatnan ni Digong. Biglang bumait po.
Dati ito siya. Ito na ngayon, no? Biglang bumait at nanghina. Ito siya dati, mga kababayan. President, last question. If one of these days the ICC will come, will you voluntarily submit yourself? Sipain ko pa sila mon. But you said a while ago that if somebody will sponsor your fare to the ICC, you will voluntarily submit yourself to their investigation and jurisdiction. Yes. Pero kung sila magpunta dito, sipain ko. But will you confirm that you are willing to submit voluntarily yourself to ICC? Punta ko doon, sipain ko rin sila. Pagkatapos, ito na ngayon si Bongo. Alam ko nangungulila kayo. Nakausap ko si Kitty kahapon. Alam niyo, bilib ako kay Kitty. Sa murang edad na 20, dapat hindi siya kasama sa politika. Dapat nag-aaral siya ngayon. Pero sinama siya sa dumi ng politika. Tinawagan ko siya kahapon. Sabi niya, ninong niya ako eh. Sabi niya, ninong Bong. Hindi ko mapigilan umiyak. First time ko umiyak talaga. Na kausap siya. Sabi niya sa akin, Ninong, ikaw na muna ang tatay ko. Pero wala na akong tatay. Sa murang edad. Pero matapang si Kitty ha. Sobrang tapang. May background pa, mga kababayan? Be strong. Be straightforward. Kumusta naman yung mga victims ni Digong? Yan o, Davao mother who lost 4 sons greets Duterte arrest in tears. Yan o, may hirap po. Si Clarita Alia. Clarita Alia burst into tears upon learning the former President Rodrigo Duterte had been arrested and handed over to the ICC to be tried for crimes against humanity. Kababayan niya mismo sa Davao, nawala ng 4 na anak. Si Kitty Duterte, buhay pa yung kanyang tatay. Binibigyan mga kababayan ng due process. Ngayon, si Kitty Duterte, humingi ng panalangin. Yan o. Look, Kitty Duterte urges Filipinos to stand for what is right. Yan o. Yung post niya. Madayaw, I am Veronica Duterte. Tonight at 9 p.m., my father, FPRRD, is going to stand before the pre-trial chamber of the ICC. I am calling unto you, not as his supporters but as Filipinos, to stand for what is right and light a candle. Whether you are in the Philippines or abroad, let us be one in prayer and one in upholding our rights to this sovereignty. One in prayer. Nananalangin siya, humingi ng panalangin para sa kanyang tatay na minora-mora yung Diyos na tinawag pang estupido. Yan o. Ulit-ulitin natin para magising kayo. Paano ka maka-retreat na yun? Diyos mo pinako sa krus. Nakakawala ng bilib. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako. Putang ina. Sabihin ko, lightning, ubusin mo ito, sunugin mo lahat ng mga irehis. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. At huwag kayong matakot mamatay. Ako ang bahala sa inyo. Sa bagay, ilan lang dito ang magpunta sa langit. Karamihan dito, impyerno yan. So ano ang kinakatakot ninyo at iniiyakan ninyo? Wala pa man sa impyerno si Digong, buhay na buhay pa. Pwede pa ninyong bisitahin sa dahig. Naintindihan na ninyo, mga DDS. At huwag kayong mananalangin. Yung leader ninyo, hindi man naniniwala sa Diyos. Paano mananalangin ang isang tao na tinawag pa yung Diyos na estupido? Tapos hihingi kayo ng tulong sa Diyos. Anong klaseng mga tao kayo? You are full of contradictions. You are confused. Iyang ang hari ng confusion po, si Satanas.
At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.